Unsa man ka asawa na? Gas? Mahal na kayo ron. Hello Jess, ayan. Parehas ta. Kaibigan, bibili po ng uling yung ating kapitbahay, no? Yung ating kaibigan rin. Sabi niya hindi na daw siya gumagamit ng gasol. Ang mahal na kasi ng gasol, kaibigan, malapit na po 2,000 isang tangki. Ang gamit niya ngayon ay uling tsaka butin. 13 pesos na po yung ating uling. Yan, sinabi ko kanina kasi nagmahal na talaga. Kanira day? Mahal na kayong uling. Yan, banchay. Susuklihan naman natin, kaibigan. Masaya pala ako, kaibigan. Medyo malaki yung ating binta ngayon. Tingnan nyo, no? Salamat, Panginoon. Oh. Meron pang 500 dyan. Lamang 500. Ayan. So, malapit na to 5,000, kaibigan. At hapon pa lang po, no? Mamayang gabi, lalo pa yung dadami. Kasi peak hours natin sa hapon hanggang gabi. So, ang sukli po niya ay lang, 24. Ayan. Hello, Jess! Bagong tindero natin, oh. Salamat, Day. Hello, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kaniging partner, Ate JB. Ayan, kaibigan, katulad ng nakita nyo sa ating intro, ang pag-usapan natin ngayon ay isang produkto na napakamabintang ngayon. Tama ang na rin yung kaibigan. Mabintang ngayon ang produkto na pag-usapan natin. Walang iba kundi yung uling. Kasi naman, kaibigan, nagmahal na po yung gas. Yung sulen, yung shilen, yung gasol, kaibigan, no, nagamit sa pagluluto. Kahit yung butin, kaibigan, oh my God. Yung puhunan namin noon sa butin, no, 25, 27 pesos. Ngayon, malapit na po 40 pesos. Kaya naman, yung mga kapitbahay namin, kung hindi man lahat, marami sa kanila ang nag-shift na. From gasol, uling at kahoy na po ang kanilang gamit sa pagluluto ngayon. Kaya naman si Ate GB ay bumili talaga ng 2 sako ng uling. Actually, 4 pala. Then 2 yung naripa ko na, kaibigan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ipapalam ko sa inyo, kaibigan, no, kung gaano kalaki ang kitaan sa pagtitinda ng uling, no? Kung doon ka sa pamilyang bayan, kaibigan, most of the time 10 pesos po yung nakaripak na. 10 pesos ang isang plastic. Pwede mong ibenta ng 12 pesos or pwede mong ibenta ng 13 pesos, mga kaibigan. So nasa sayo na yun, ha. Pero ako, kaibigan, no, mas maganda kasi ang kitaan, mas malaki ang profit or kita natin pag tayo po ang nagre-repack. Kahit ano naman siguro mga paninda, kaibigan, pag tayo ang nagre-repack, mas maganda ang kita, mas malaki ang tubo, at mas mabili. Mabinta kasi afford lang, no? Afford bilhin ng ating mga kapitbahay, ng ating mga customers kasi nakaripak na, nakatingi, no? Pag nakatingi, no, patingi-tingi yung mga paninda, ay talagang lalong mas magiging mabinta. Kaya, kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagre-repack ng uling. Anong klase ng plastic, anong size ng plastic yung gamit natin. Mahalaga po ang klase ng plastic at dapat mapuno or kalahati lang ng plastic. Ano ba dapat, no, para talaga kikita tayo, no? Ayan, kaibigan, to ipapakita ko na sa inyo mamaya. Sana, kaibigan, no, kung hindi ka pa nagtinda ng uling dyan sa iyong tindahan, magtinda na ka na, kaibigan. My goodness. Noon, talang hindi naman totally fast moving yung uling. Ngayon lang talaga nahalata ko kaysa mga Facebook, no? Sa mga Facebook posts, nakikita ko, yung iba gusto nilang gumamit ng uling. Ayan, dito sa place namin, marami talaga ang gumagamit ng uling. Lalo na ngayon na ang taas na ng presyo ng gasol. Kaya ikaw, kaibigan, magtinda ka rin ng uling, ha? Ngayon, ipapakita ko na sa inyo, kaibigan, kung gaano kalaki ang kitaan, ang kita or profit sa pagre-repack at pagbibinta ng uling. At sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana, kaibigan, pakishare na rin, no, para mas marami pa tayong matulungan. And of course, please don't skip the ads po, no? Yan, malaking tulong ito sa amin, aking family. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-repack ng uling, gaano karami ang ilagay sa isang plastic, at gaano kalaki ang kita sa pagre-repack at pagtitinda ng uling. Makakatuloy ito, kaibigan, sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. So, mga kaibigan, ngayon ipapakita ko na sa inyo yung pagre-repack natin ng uling. Ayan. So, dapat nakamas tayo, kaibigan. Ito nga po yung uling, no, na nire-repack ko, dear friends, at hindi pa ako natapos. Nakapag-repack na po ako. Ito po yun. Ayan. Kaunti pa lang kasi bago pa lang tayong nagsimula, no, ng pagre-repack, mga kaibigan. Ayan. So, ito yung uling. 2 sako ito, kaibigan, yung isa na-repack ko na. Ito yung pangalawang sako. O, tingnan nyo.
Lagpas pa yan sa kalahati mga kaibigan. O yan. So, i-repack ko lahat yan, no? Para kumita ng malaki si Ate GB. Ayan. So, dapat masipag tayo mag-repack kaibigan. Ang gamit ko na plastic ay ito, no? 8x12. Ayan. Hindi po yan punuin ha. Hindi natin pupunuin kasi pag punuin natin yan at ibigay natin ng 13-12 pesos, ibinta natin yan, ay wala na tayong kikitain. No? Pag punuin, dapat ibinta ng 20 pesos or 24. Ayan. Pero ako, hindi ko yan pupunuin kaibigan para afford ng mga customer. Hanggang kalahati lang, lagpas lang kaunti sa kalahati. Ayan. At pwede nating ibinta ng 12. Sa tindahan ko kaibigan, 13 pesos po ang bintahan ko ng isang repack na uling their friends. Ayan. So talagang hindi natin pupunuin ha. Kasi pag pinuno ay wala na tayong kit. Ayan mga kaibigan, nakaripak na po si Ate GB ng 50 na packs ng uling kaibigan. At kalahati pa po yung ating nagamit. Ayan. So, meron pang kalahati ng sako ng uling. So, matotal kaibigan, more or less mga 100 or lagpas 100 packs po ang mariripak natin sa isang sako ng uling. Bakit? Umabot ng 100 kasi hindi po ito puno. Noon, ang nariripak ko 60 packs lang hanggang 70. Minsan 55 lang kasi noon, sa hindi pa nagmalang uling, puno talaga ito kaibigan. Ngayon, hanggang kalahati lang or lagpas kalahati sa 8x12 na plastic yung ating isang pack ng uling. So, hindi na po siya puno ha, kasi pag puno, at 13 pesos lang bintahan, siguradong lugi ka kaibigan, no? Maliban na lang kung 20 pesos ang bintahan mo. Kung 20, mahirapan naman masyado yung ating customer kasi mabigat yung 20 pesos. Kaya ito, lagpas mga more or less kalahati lang ng 8x12 na plastic ha. Again, 8x12 na plastic ang gamitin natin kaibigan. So, sa half sack ng uling, nakaripak tayo ng 50 packs. So, sa tiyak ko talaga kaibigan, magiging 100 packs sa isang sako ng uling. So, mamaya, ika-count natin. Ano man tawag nun kay Francis? Higtan sa Tagalog. Hoy! Unsa nang higot sa Tagalog? Talian? Basta i-close natin ito. Manghirap ang Tagalog kaibigan sa TGB po kasi ay Bisaya from Cebu. So, i-close natin ito kaibigan and then, itotal natin mamaya kung magkano ang binta lahat sa isang sako ng uling, deduct minus the mga gamit natin like, ito kaibigan plastic, no? So, i-deduct natin. So, magkano ang matitira yung ating clean profit, yung ating kita. Okay? So, sana samahan nyo pa rin sa TGB ha, para malaman nyo kung bakit dapat magtinda kayo ng uling sa inyong sari-sari store. Yan mga kaibigan, nakatapos na si Ate GB sa pagre-repack ng isang sakong uling. Ang naripak ko kaibigan ay lagpas ng 100 packs na uling, mga 102, 103. So, gawin na lang natin 100 no? Kasi minsan, pag mag-repack kayo, baka maparami na. So, sa 100 packs kaibigan, pag ibinta natin ng 10 pesos, ayan, so magiging 1,000. Pag ibinta natin ng 12 pesos, magiging 1,200. O, kung ibinta natin ng 13, magiging 1,300. Sa akin kaibigan, binibinta ko talaga ng 13 pesos yung uling ko. Ayan. So, dear friends, pag pumunta ka sa Pamilyang Bayan, ang presyo ng uling, iwan ko sa inyo, dito sa amin sa Talisay City, Cebu, 700 pesos po ang isang sako ng uling. Pero itong uling na ito, direct ko po na nabili sa, yung tagagawa talaga ng uling, no? Doon talaga sa place nila. Hindi ko siya nabili sa Pamilyang Bayan o sa public market. Ang bili ko ay 250, pero dinagdagan ko na lang, ginawa kong 300. So, ang bili ko sa isang sako ng uling, kaibigan, ay 300 pesos. Sa sako ng uling. Plus, yung plastic, no, 2 pack. So, hindi siya umabot ng 20 pesos. Ang puhunan ko, hindi umabot ng 350 pesos lahat sa isang sako ng uling. And then, pwede kong mabinta ito. No? Pag maubos na, magiging 1,300. O, diba? So, mga 900 pesos yung aking kikitain dito, dear friends. Kasi nga, mura ko itong nabili. Kung sa Pamilyang Bayan ko ito nabili, siguro yung profit ko ay lang mga 600, no? Kasi 700 sa Pamilyang Bayan. Not bad na, no? Malaking bagay, malaking pera na yung 600 kaibigan. So ano pang hinihintay mo? Dapat mag-repack ka na ng uling. Lalo na ngayon kaibigan, napaka mahal ng gasol. Kaya kung mahal ang gasol, lilipat, maghanap ng mga alternatives yung ating mga kapitbahay, mga customers. Siguro ikaw rin kaibigan, maghanap ka rin ng alternatives, no? Ang mahal ng gasol. So grab the opportunity. Ngayon na mahal yung gasol, grab the opportunity. Magtinda ka ng uling. Kung hindi ka mag-repack, ayaw mo mag-repack, bumili ka ng uling sa Pamilyang Bayan, public market. At patungan mo lang
Katulad ng ginagawa ko noon, patungan ng 2 pesos or 3 pesos. Pero pang mas gusto mong kumita ng malaki, ikaw na mismo nagmag-repack. Okay? Again, sa uling kaibigan, pag sa public market ka, bumili na isang sako, ayan, kikita ka, tutubo ka ng mga 600, 700 pesos. Pero pag sa ulingan talaga, yung gumagawa ng uling, katulad ko, pwede kang kumita ng 900 pesos to 1,000. O, di ba? Grab the opportunity, kaibigan. Mga ganitong panahon, mahal ang gasol, ay magiging mas mabintay yung uling at saka yung kahoy. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hang dulo yung aking video. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Tiyak kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.